Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapangga, mga kapanggoy, sa kapwa ko mga Pilipino na nandito sa ating bansang Pilipinas o nasa ibayong dagat. Magandang umaga po. Ngayon po, mga kababayan ko, pag-uusapan po natin ang kaguluhan, bangayan na nangyayari ngayon dito sa ating bansang Pilipinas nang dahil sa dalawang panig na hindi nagkakaintindihan at hindi nagkakaunawaan. Ito ay tungkol po sa former president na si Pangulong Rua Duterte at sa present administration na si President Bongbong Marcos. Ngayon po mga kababayan ko, pag-uusapan po natin ang dahilan ng kanilang hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakaintindihan. Ganito po kasi mga kababayan ko, ang former administration and present administration ay hindi sila nagkakaunawaan at hindi nagkakaintindihan dahil ang present administration ay hindi natupad o hindi nasunod yung mga tagubilin ng ating former administration, former President Rua Duterte. Sa palagay ko, yun yung dahilan mga kababayan ko. Dahil bago pa man tumakbo bilang Pangulo ito si Bongbong Marcos, ay may mga usapan niyan ng dating presidente na si Pangulong Rua Duterte. May agreement na yan mga kababayan. Siyempre, ikaw na may balak kang tumakbo, lalapit ka doon sa nakaupo. Siyempre, para mapagbigyan o para ikaw yung piliin na tumakbo bilang kapalit niya, siyempre, mayroon kang dapat gawin. Mangangako ka, mag-promise ka, ganun yun mga kababayan ko. Ngayon, anong nangyayari nung nakaupo na ang present administration ay mayroong hindi nasunod o mayroong hindi natupad sa mga pangako, sa mga pangako sa dating administration. Siguro nang dahil doon, hindi na satisfied yung former president sa mga ginagawa o sa mga plano ng present administration. Siguro wala silang nakitang pruweba, na yun nga ay may magagandang kalalabasan yung kanilang ginagawa ngayon in present administration. Isa pa mga kababayan ko. Ayon kay Senator Amy Marcos, sa kanyang talumpati, ang sabi na doon na sana daw layuan ng mga masasamang espiritu ang nakapaligid nakapaligid sa kanyang kapatid na si present President Bongbong Marcos. Mga masasamang espiritu daw ayon kay Senator Amy Marcos. So, malalim po ang ibig sabihin doon mga kababayan ko. Ang sa akin pagkakaintindi sa akin lang
Ang ibig sabihin ng kanyang sinabing masasamang espiritu na nakapaligid sa kanyang kapatid na si Present President Bongbong Marcos ay yung kanyang mga tauhan. Ha? Siguro yung mga kanyang tauhan na niluklok niya sa kanya-kanyang departamento sa ating gobyerno. Ha? Tulad na lang sa ating House Speaker na si Romaldis, laging nababanggit yung kanyang pangalan. Ha? Laging nababanggit yung kanyang pangalan. Siguro may mga pagkukulang o may gustong baguhin na hindi naman nasang-ayunan o hindi na naman nagugustuhan ng mga dating nakaupo o yung kahit yung mga present na nakaupo sa ibang ahensya ng gobyerno dahil sa pananaw nila ay hindi magiging maganda. Hindi magiging maganda ang kalalabasan kung sakaling ipagpatuloy yung kanilang balak na baguhin o ewan ko kung anong klasing batas ba yan o anong tinatawag nila niyan na people tinatawag nilang people initiative. Initiative daw yun. Kaya mga kababayan ko, ganito ang daming problema sa ating bansa na dapat unahin. Dapat yung mga ganun, mga problema, pag-usapan na lang ng bawat panig. Alang-alang sa kabutihan, alang-alang sa ikaunlad ng ating bansa. Kasi alam nyo mga kababayan ko, pag once na unahin nila yung bangayan, ano mangyayari sa ating bansa? Paano na tayo mga kababayan ko? Ano na mangyayari sa atin? Lalo lang tayong babagsak. Ibis na umahon tayo, lalo lang tayong babagsak. Kung magpatuloy ang ganyan bangayan sa mundo ng politika. Di ba? Sa inyo mga kababayan ko, ano sa tingin nyo? Tama po ba na ipagpatuloy yung ganyan bangayan? O tama rin ba na unahin muna pag-solve yung mga mas malalaki pang problema dito sa atin bansa alang-alang sa atin ikaunlad? Mga kababayan ko, kung ano man o kung sino man may pagkukulang sa kanilang dalawa and former President Roa Duterte and present President Bongbong Marcos, kung sino man may pagkukulang, kung sino may kasalanan, kung sino man hindi nakatupad sa mga pangako, ay dapat magbigayan na lang, ay dapat magkasundo na lang kung ano yung dapat ayusin, ano yung dapat baguhin, gawin na lang nila alang-alang sa ating bansang Pilipinas. Kasi kung magpatuloy yung bangayan na yan, kung magpatuloy yan mga kababayan ko, napakalaking gulo yan. Hindi lang iisa o dalawang tao ang pwede maapektuhan yan. Tayong lahat. Lalong-lalo na ang mga mahihirap. Maawa naman kayo sa amin mga mahihirap. Maawa naman po kayo. Sana po magkasundo na po kayong dalawa. At sana po
yung mga nakapaligid o sa ating lahat mga tao, mga Pilipino, wag na po nating gatungan. Ha? Wag na po nating gatungan yung magkabilang panig. Idalangin na lang natin o di kaya ipanawagan na lang natin na magkasundo na lang silang dalawa. Alang-alang sa ikabubuti ng lahat. Yun lang po mga kababayan ko. Wala po akong pinapanigan at wala po akong kinakampihan. Kasi hindi ko naman po alam, hindi ko naman rin nakikita. Although narinig ko ng ganun, pero hindi ko naman nakikita ng aking dalawang mga mata. Ha? Although sa mga balita, naririnig ko, napapanood ko sa TV o sa YouTube o ano pa man. Pero wala naman ako doon kung mayroon mang galing mga kabalastugan na ginagawa. Ha? Yung magkabilang panig. Ngayon, para sa ikabubuti ng ating bansa, mga minamahal kong kapwa ko Pilipino, wag na po nating gatungan. Idalangin at ipanawagan na lang natin na sana magkasundo na silang dalawa. Alang-alang sa atin, bansang Pilipinas. Yun lamang po, sana mahal na Pangulong Bongbong Marcos, kung ikaw may pagkukulang na hindi mo na gampanan o hindi mo na sunod yung mga ano man mga agreement mayroong kayo bago po kayo tumakbo bilang presidente ng Pilipinas o kayo din po former President Rua Duterte, sana po kung kayo din po ay may pagtatampo dahil hindi po na ano yung nakaupo ngayon, hindi po niya nagampanan at di niya nasunod kung ano mang mayroong pangako ano pa man, ay sana po ay mag-usap na lang po kayong dalawa, former President Rua Duterte, para hindi na po lumaki ang gulo. Mag-usap na lang po kayo, alang-alang po sa ating bansa. Alang-alang po sa ating mga kababayan, lalo na sa amin mga mahirap. Yun lamang po ang aking panawagan sa ating present administration, sa ating Presidente Bongbong Marcos at sa ating former President Pangulong Rua Duterte. Yun lang po. Maraming salamat. Ay sana po ay mapakinggan nyo o mapanood nyo itong video ko. At sana sa ating mga kababayan din na nakisawsaw sa isyong ito. Sana po wag naman nating gatungan. Wag na nating gatungan. Kasi pag once na lumaki yung gulo na to, lahat tayo ay talo. Yan lang po, tandaan nyo. Once na lumaki ang gulong ito, lahat po talo. Lahat po tayo ay talo. Pagtatawanan lang tayo ng taga-ibang bansa. Yun lamang po. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat.